Good morning, Canada. And of course, mabuhay ang lahat ng Pilipinong inabot ng ating puntalakayan ngayon o vlog natin dito sa ating YouTube channel na Ramon Datol. Datol Orte po, ang inyong kabayan Mon Datol from High Nueva Ecija, Philippines. Nandito na tayo sa Canada. And of course, ngayong araw pong ito ay tayo po ay medyo masaya, ika nga, sapagkat napanood natin kahapon yung ginawang SONA, State of the Nation Address ng ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. At tayo natuwa sapagkat yung iba nating in-expect na marinig sa kanya ay narinig natin. Pero hindi lahat, of course, kayang panindigan ng Pangulong Marcos na ibaba lahat ang pagkain, ganun. Ika nga, matutupad lahat yan bago siya bumitaw sa 2028. At any rate, babatiin ko muna lahat ng mga senior citizen sa Pilipinas at anywhere in the world. Ayan. Well, tayo po ay nagpapasalamat sa ating mga mambabatas. Ayan, ika nga na nag-approve ng at pagtaas ng monthly ayuda. Ika nga natin sa mga indigenous o mahihirap na senior citizens sa Pilipinas. From 500, ginawa na pong 1,000. Ayan. Pasalamatan natin din ang Pangulong Marcos sa pagpirma. Ayan, ang batas na yan. At marami pa pong isinusulong ang senior citizen na party list sa Pilipinas ni Dodong Ordanes, yung pumalit po sa aking nasirang kapatid na si Jun Gamboa Datol. Ayan, pinagpapatuloy niya yan. Yung National Seniors Commission na yan po ang legacyng iniwanan ng utol ko bago siya namatay ay napa-apurbahan sa Pangulo. Ayan, nung pa po nga kay Duterte pa yun eh. Ayan, ika nga natin, tayo nagpapasalamat din. At any rate, medyo suspendido yung chairman ng National Seniors Commission. Dahil nga maraming mga reklamo sa kanya. Anyway, susubaybayan natin yan. Basta maganda, nakakatanggap pa po ng masagagandang benepisyo ang ating senior citizens sa Pilipinas. May 9 million yata na tayo dyan eh. O going to 10 million. Malaking pwersa yan kung magkakaisa lang ang mga seniors. Okay, puntahan natin yung ating major na issue ngayon. Yung SONA ng Pangulong Bongbong Marcos na highlighted, of course, yung gustong marinig ng ating mga senador at mambabatas. Hindi lahat ng senador o mambabatas gustong marinig to. Pero nakararami yung gusto. Ang pagban po ng Pangulo ng Bansa sa lahat ng POGO operations, yung Philippine Overseas Gaming operations o operator sa buong Pilipinas. Sapagkat sabi nga ng Pangulo ay sa dami na nagrireklamo, akala nila legitimate entities. Yung iba po nung araw, pero yung operation nila ay nag-venture na sa mga, sabi nga ni Presidente, illicit areas. Tulad ng financial scamming, money laundering, kasama na prostitution, anak ng dragon marine sendang. Mag-i-import ng mga magagandang babae sa ibang bansa, sa China, Malaysia, Indonesia, kung saan pa, Vietnam, dadalhin sa Pilipinas sa pangakong bibigyan ng magandang trabaho, gagawing isasama pala sa prostitution. At syempre, mga illegal, human trafficking, kasama na kidnapping, brutal torture, and even murder. Pumapatay sila kapag hindi sumusunod sa kanilang patakaran. Itong mga trabahador na to. Yung sabi nga ni Presidente Mobombo, the grave abuse and disrespect sa ating systems of laws. Kailangan hinto na yan. They must be stopped. Itigil na yung panggugulo sa bagong lipunan ng ating bansa at paglapastangan sa ating mga mamamayan at batas. Ayan.
Kaya effective kahapon, July 22, 2024, lahat ng pogos sa Pilipinas ay banned na. Wala na. Todas na. Bingo na. Ika nga natin. Ako nga pumalakpak. Nanonood ako rito sa Toronto, Canada. Inantabayanan ko yan kahapon kahit meron akong bloodworks kahapon. Tinapos ko muna yun. Alam naman nyo dito, TFC pa rin ang pinanonood. Pero ngayon, nanonood na ako sa TV5, YouTube ng Eat Bulaga. Alam naman nyo yan Dabarkads original tayo at Dabarkads ko si Tito Sen nung vice mayor pa yan sapagkat ako sports columnist na nun. Nagkasagutan pa nga kami niya nun nung vice mayor ng Quezon City. I don't know kung natatandaan yan ni Tito Sen, Tito Vice yan nun yung tinatawag kong Pac-Man ng Quezon City boxing system nila. Ayun. Anyway, tapos na yun. Nung araw, gumanda ang boxing association ng Quezon City. Through Tito Sen o Tito Vice nung araw. Kaya ako, Dabarkads pa ako nung guumpisa pa yan. At any rate, unang-una kong napansin doon, tumayo yung mga senador, lalo si Senator Risa Ontiveros nung i-announce na niya. Alam nyo, highlights yung sinabi ni Presidente Bongbong na tayo pumalakpak, pati pa ako mapanakpak At ginanahan ako sa mga binanggit ng Presidente. Now, they could rest assured na talagang ang Pangulo natin ay talagang tinitingnan ang kapakanan ng ating mga mamamayan. Hindi lang yan, kundi ang buong bansa, ika nga. At saka isa pang kwan doon, nakaganda yung sinabi niyang pag-aralan na ng Energy Department niya ang EPIRA para bumaba ang singil sa kuryente. Ng Dragon Marine Sendang. Ika nga natin. Doon naghihirap ang mga karamihan nating kababayan sa pagbabayad ng kuryente. Pati tubig. Kaya sabi nga ng Pangulo, marami siyang pinapagawa para maibsan na ang hirap ng ating mga kababayan. At isa pang matinding na sinabi niya, tuloy ang Dragon War, pero hindi kasama di extermination. Nagulantang dito si Duterte. Si Digong, extermination po yung pagpatay. Sa mga hindi dapat patayin. Ang gusto ni Presidente Bongbong, hulihin yan, iparehab kung kayang iparehab yan. Pero hindi kasama yung papatayin mo na paghihinalaan lang ng mga addicts. Kaya nga po ang ICC, International Criminal Court, ay after the head of our former President Digong Duterte dahil nga sa libu-libong namatay o pinatay na nasangkot sa drug use at alleged sa drug dealer. May nakanabang mga, sabi ko nga nung araw, may nakanabang mga drug lords talaga. Wala namang napatay na drug lords Yung nakakulong na. Hindi na natin, si Sebastian yata yun, na biglang namatay daw sa COVID. Nako po, nak ng dragon. Basta ang Pangulong Bongbong Marcos po, hinangaan ng lahat ng, hindi naman lahat, dahil may mga kritiko unang-una nga si Duterte, na ito po, sasabihin ko, walang karespeto sa Pangulong Bongbong Marcos. Saan kayo nakakita nga inilabas yung alleged na pulburon video na may isang nagpanggap na Bongbong Marcos na gumagamit ng puting substance daw. Naknandaragan, pinanood ko rito yung sa Canada, gulantang kalayo May similarity. Pero hindi si Bongbong Marcos yun. Itinaon nila sa SONA, inilabas hindi lumabas sa Pilipinas, dito sa Canada at saka sa US. For what purpose and intent? Destabilization move yan. Kaya tama ang gagawin ng PNP. Hanapin nyo po yan. Magagaling ang ating IT expert Matutuntun yan kung sino nagpalabas niyan.
Kung ako nga, dapat tirahin yung todo Maharlika, yung Maharlika na sa States, na vlogger na nang hindi bigyan ng pwesto ni Lisa at saka ni Bongbong Marcos, tinira na tinira ang mga Marcos. At any rate, hindi po totoo yun. Fake yun eh. Yung nilabas na video, kalayong kalay, sa tenga-tenga lang, hindi si Bongbong yun eh. Kalayo. Ha? Gusto nilang sabihin talagang. Tapos tatanggi ni Digong na ala siyang alam. Maisog rally, hindi labas eh. Nak ng dragon. Tigilan na yan. Hindi nyo kaya ibaksak si Bongbong Marcos. Kung talagang adik yan, hindi ganyan magsalita ang mga adik. Hindi ganyan kagaling mag-isip ang mga adik. Nak ng dragon. Tigilan na yan. Anyways, talagang hintayin nyo hanggang 2020 yung election. Gusto nilang maging presidente si Sara, tell it to the Marines ako, hindi ko nasusuportahan yan. Titingnan natin kung sino pwedeng ipalit kay Bongbong Marcos pero hindi si Sara. At any rate, bago ako magwakas, papalakpakan ko lang ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang third SONA. Napakaganda, although hindi pa po kumpleto yung kanyang sinabi, pero ang katotohanan po ron, halos narating niya ang gustong marinig ng lahat ng Pilipino. Pero syempre, you cannot please everyone. Ika nga, ano. May kakanat-kakana sa kanya dyan. May titira-titira dahil siya ang presidente. Ha? Well, maraming salamat po. Sana nagustuhan niyo ating opinion sa nangyaring SONA, third SONA. At isa pa, bukas, pagbabalik natin. Nasaan na si Alice Go? Paano na ngayon yan? Ha? Tanggal na ang Pogo. Tanggal na rin yan. Nagtatago na yan. Hindi nasisipot yan sa July 28 na hearing uli ni Senators Risa Ontiveros at Twin Gatchalian. Sana po, please like, share, and subscribe sa ating munting channel at sa mga munting channel ng lahat ng Pilipino vlogger. Magandang umaga po sa lahat. Mondatul po. Salamat po.